Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nagkatipon-tipon muli tayo bilang mga anak ng Diyos, sapagkat tayo'y para sa Diyos. Nagmula tayo sa Diyos, at tayo'y tutungo sa Diyos. Kaya't ipagdasal natin ang ating buhay ay maghatid sa atin papalapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ialay natin ang ating mga pasasalamat, mga kahilingan at mga dalangin upang ito'y makarating sa puso ng Ama. Ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang datin din ang pandaigdigang linggo ng misyon. Lahat tayo'y mga misyonero. Lahat tayo'y tagapaghatid ng mabuting balita. Lahat tayo'y tagapagpaalala na tayo'y para sa Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saay ipahayag na ang Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalamitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng pananampalataya, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa
sa Panginoong Heso Kristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo. Hindi sa salita lamang, ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Perseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ang buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayo'y natitipon sa gusto natin ibigay sa Diyos ang ating mga buhay. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ganun po ang ginagawa natin tuwing linggo. Ibinibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Ngunit ano ba talagang ibig sabihin nun? Ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Yun ang sinabi ni Jesus Nazareno sa ebanghelyo natin ngayon.
Minsan daw po ay mayroong dalawang magkaibigan na madalas magpunta sa Quiapo. Nagsisimba, nagnonobena, at medyo gipit sa buhay. Kaya nung nagdarasal sila, sabi ng isang kaibigan, sabi niya, mahal na pong Jesus Nazareno, wala akong trabaho ngayon. Tulungan niyo po ako. Gusto ko po sanang magsimula ng negosyo. Tulungan niyo po ako. Kung ako'y bibigyan niyo ng 2 manok, yung isang manok sa iyo, mahal na Senyor, yung isang manok na langan sa akin. Lahat ng galing sa manok na para sa iyo, ibabalik ko sa iyo. Yung isa naman sa akin na po yung kabuhayan ko na ho yun. Tulungan niyo po ako. Narinig nung kaibigan niya yung dasal niya. 2 manok lang, magsimula man lang ako ng kabuhayan. Kalalabas-labas pa lang niya ng simbahan. Diyan pa lang sa Plaza Miranda, nagkaroon yata ng clearing operations, kaya nagkagulo dito sa may palengke. At laking gulat niya, may 2 manok na tumayo do sa harapan niya. Sabi nung kaibigan niya, ang bilis naman ng sagot ng Senyor. Kalalabas pa lang ng simbahan, nandyan na yung manok. Tiningnan niya, walang umahabol ng manok. At lapit pa ng lapit sa kanya. Kaya sabi niya, balik tingin siya sa simbahan, tinaas ang kamay. Salamat po, ang bilis ng sagot. 2 manok, pangako po yan. Yung isa sa inyo, mahal na Senyor, yung isa ang sa akin. Kaya inalagaan niya yung manok. Lumaki-laki na at nangitlog yung manok. 2 itlog ang bawat manok. Kaya yung 2, dinala niya rito sa Quiapo. Sabi niya, para yan sa Senyor. Galing yan sa manok ng Senyor. Yung 2, pagkain na namin. Habang dumadaming itlog, binabalik niya sa Quiapo yung galing sa isang manok. Galing sa manok ng Senyor. Ngayon binebenta na niya, kaya gumaganda na ang kabuhayan. Ngunit isang araw, napansin niya, matamlay yung mga manok. Sabi niya, naku, may sakit. Sinisipon. Alam niyo ba, paano niyo malaman kung sinisipon ng manok? No? Tinuruan ako ng lolo ko para makita kung may sipon ng manok. Kaya sabi niya, naku, sinisipon yung manok. Binigyan niya ng gamot. Ngunit, sa kasamaang palad, no? Nung dumalaw yung kaibigan niya, sabi niya, ano na nangyari sa manok? Ayun nga, may sakit parehong manok eh. Ngunit, di katagalan, namatay yung isang manok. Dumalaw yung kaibigan, sabi niya, kumpare, ano na nangyari? Ayun eh, namatay yung isang manok. Sabi niya, paano na yan? Oo nga eh, malas naman, namatay yung manok ng Senyor. Ang natira, yung manok ko. Paano mo kaya nalaman kung alin yung manok ng Senyor at alin yung manok mo? Parang may daya. Pag namatay sa Senyor na, yung mabuhay, yun ang sa akin. Alam niyo mga kapatid, minsan sa hatian, parang ganun. Pag may nadihado, yun ang sa Diyos. Pag may natira, yun ang akin. Kaya nga binabalaan tayo ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Opo, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay ang para sa tao. Pero hindi ito hinahati ni Jesus Nazareno. Hindi ito parang tinapay na hahatiin at sasabihin, basta ang sa kanan, yan ang sa tao. Ang sa kaliwa, yan ang sa Diyos. Yang manok na yan ang manok ng Senyor. Yan ang manok ko. Malas lang ng Senyor, yung manok niya ang namatay. Hindi ho hinahati ng Diyos ang buhay natin. Akala ng ibang tao, yun ang gustong tukuyin ni Jesus Nazareno. Kaya nga, alam nyo, itong talatang ito sa Biblia, ito ang, kung meron mang kabisado ang mga politiko, ito ang kabisado nila. Lalo na pag nararamdaman nila, nangungusap ang simbahan, tumutulig sa ang simbahan.
Nangangaral ang simbahan at tinatamaan sila. At sasabihin nila, lumalagpas na ang simbahan. Dapat ang Diyos para sa Diyos lang. Yung kay Cesar, yan ang para kay Cesar. Ang sa gobyerno. Ang sa Diyos, ayan yung magsimba na lang kayo, magprosesyon na lang kayo, magdasal na lang kayo. Pero hindi ho ganon ang naisipahiwatig ni Jesus Nazareno. Kaya nga sabi niya, ang ibig niya talagang tukuyin, ibigay mo sa tao ang para sa tao, ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, si Propeta Isaías, tinutukoy niya si Ciro. Sino ba si Ciro? Si Ciro daw ang dakilang mandirigma, ang emperador. Hindi siya Hudyo. Pero sa dinami-dami ng tao, siya ang ginamit ng Diyos para makauwi uli ang mga Hudyo. Para maitayo uli ang templo sa Jerusalem. Kaya kataka-taka, bakit ang pinili ng Diyos hindi Hudyo? Hindi kasama sa bayang sinisinta niya, kundi isang dayuhan. Hindi nga naniniwala sa Diyos, si Ciro. Pero siya ang pinahintulutang maging pinuno ng Diyos. Opo, makapangyarihan si Ciro. Malakas si Ciro. Walang makatatalo sa kanya. Pero ano sabi sa huli? Ngunit tandaan mo, isa lang ang Diyos, wala nang iba. Oo, ikaw ang hari, ikaw ang emperador, ikaw ang mananakop, pero hindi ikaw ang Diyos. At yun ang gustong sabihin din sa atin ni Jesus Nazareno. Ibigay sa tao ang para sa tao, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Pero minsan nababaliktad natin. Ibinibigay natin sa tao ang para sa Diyos. Kaya nga may mga taong nagdidiyos-diyosan. Akala nila sila na pinakamataas sa lahat. Akala nila sila ang masusunod sa lahat. At ang mas nakakalungkot at minsan masakit mang aminin, kahit mga deboto pa tayo ni Jesus Nazareno, ibinibigay natin sa Diyos ang para lang sa tao. Nakakalungkot, di po ba? Yung para sa tao, yun yung inaangat natin. Ginagawa na natin silang Diyos. At kaya naman tuloy may mga tao, kung ituring na lang ang buhay ng tao, ganun na lang, ang daling patayin, ang daling apihin, ang daling dayain, ang daling tapak-tapakan ang ibang tao. At pinapahintulutan natin yun. Pumapalakpak pa tayo. Tinatawanan lang natin. May pumapalit na sa Diyos at hinahayaan nating ibigay yun. At yung para sa Diyos, ano ba ang para sa Diyos? Paggalang, pagmamahal, pagsunod. Pero hindi yun ang ibinibigay natin sa Diyos. Ang Diyos, parang katulad lang ng ibang tao. Kung yung ibang tao, pwede mong sundin o hindi, parang ganun din na nangyayari sa Diyos. Lalo na kapag ang usapan, politika, pera, pamilya, pagkakaibigan, aminin natin, parang yung manok yan ni Senyor, yun ang natatalo. Yun ang naiiwan. Yun ang nawawala. Kaya mga kapatid, ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Opo, ngayong linggong ito, nandito tayo, nagsisimba tayo. Pero tandaan natin, hindi lang yung isang oras na nasa simbahan tayo, yun ang binibigay natin sa Diyos. Mamaya, Lunes hanggang Sabado, mahal na Senyor, akin na yung oras na yun, ha? Ako nang bahala doon. Yung isang oras lang ang sayo, yung isisimba ko.
Magpapakabait ako pag nagsisimba ako. Pero paglabas, ako na yon, akin na yon. Hindi po ganon. Lahat ibinibigay natin sa Diyos. Yung trabaho mo, yung pamilya mo, sana po yung kung meron ditong tatakbong barangay, chairman, kagawad, yung tungkulin mo, pagbibigay mo rin yan sa Diyos. Tandaan mo yung sinabi kay Ciro, isa lamang ang Diyos at hindi tayo ang Diyos. Tao lang tayo. Huwag tayo magdiyos-diyosan. At huwag din naman tayong sumunod sa mga nagdidiyos-diyosan. Huwag natin ilaglag ang Diyos. Huwag natin bitawan ang mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa konting pabor na matatanggap natin sa mga nagdidiyos-diyosan. Huwag ho kayong matakot magbigay sa Diyos. Huwag ho kayong matakot mag-alay sa Diyos. Ibigay sa Kanya ang tama, ang totoo, sapagkat akala natin minsan pag nagbigay tayo, di ba? Ang karaniwan nating pangunawa, pag nagbibigay ka, nawawalan ka, nauubusan ka, nababawasan ka. Hindi po yun totoo tungkol sa Diyos. Siguro nga, pag nagbigay ka sa tao, mababawasan ka. Pero pag nagbigay ka sa Diyos, hindi ka kailan mababawasan. Dahil alam nyo ba, kahit naman hindi tayo magbigay sa Diyos, hindi siya kakapusin. Hindi siya mawawalan. Kung hindi ka magsimba ngayon, hindi kawalan ng Diyos yun. Kawalan natin yun. Kung hindi ka magpasalamat sa Kanya, hindi magtatampo ang Diyos. Kung ang tao nagtatampo pag hindi pinasalamatan, kung ang tao parang may kulang pag hindi kinilala, hindi ang Diyos. Ganon kabuti ang Diyos na yung inaalay natin sa Kanya, yung ibinibigay natin sa Kanya, para pa rin sa kabutihan natin. Hindi siya ang nawawalan. Pag nagdadamo tayo sa Kanya, tayo ang nawawalan. Tayo ang nauubusan. Kaya huwag kang mag-atubili. Huwag kang magdalawang isip na sumunod sa Diyos. Ibigay mo sa tao ang nararapat sa tao. Pero huwag mong kalilimutan, ibigay mo sa Diyos ang para sa Kanya. Sapagkat ang ibinibigay mo rin sa Kanya, sa bandang huli, para pa rin sa iyo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto na naman kami. Inaalay namin ang lahat-lahat sa iyo. Sapagkat galing kami sa iyo, at tutungo kami sa iyo. Ayaw namin mawalay sa iyo. Kaya nga, kahit mahirap, kahit delikado, kahit marami kaming ginagawa, naririto kami. Dahil gusto naming sabihin, ikaw lamang ang Diyos. Wala nang iba. Patawad po kung minsan mas sinusunod namin ang tao. Mas ibinibigay namin sa tao ang para sa iyo. Nabubulagan kami, natutokso kami, nalalasing kami sa pera, sa kapangyarihan, sa samahan, nakakaligtaan namin ang para sa iyo. Ipaalala niyo sa amin lagi na kami para sa iyo, sapagkat ang tunay na pinagpapala, ang tunay na hindi mauubusan, ang tunay na mabubuo, ay ang nagbibigay, nag-aalay, nagpapasalamat, at sumusunod sa iyo.
Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakatatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos ay matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin. para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo, Panginoon aming kapiling, kami iyong dinggin.
Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng namakabuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipong muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw'y patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo'y walang maliw, ang nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, ang aming binaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Kaya tayo nagsisimba, inaalay natin lahat sa Diyos para basbasan niya lahat-lahat sa atin. Buksan natin ang ating puso sa Kanya.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, San Juan Pablo Ikalawa, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay para sa Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Awitin natin ngayon ang panalangin sa ating Ama sa Langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung mas sinusunod namin ang tao, ang mundo, kaysa sa inyo. Patawad po kung nagkukulang kami ng papuri at pasasalamat, kung nagiging maramot kami sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayon po ay linggo ng Pandaigdigang Misyon, World Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa layunin ng Simbahang Katolika sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa iba't mga bahagi ng bansa at ng mundo. Tumulong po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Ang lahat po ay naanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na 7 ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay Arkham Translation Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason H. Laguerta, Parish Priest, St. Mary Goretti Parish, UN Avenue, Paco, Manila. Panawagan para sa ordination bonds. Si Seminarista Edward Jason San Diego, na anak ni Ginoong Eduardo San Diego at Ginang Maura San Diego, ay nakatira sa 146 Paco, Obando, Bulacan, na naglingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Kura Paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaari makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating pagdasal si Brother AJ. Salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasang ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa punta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations. Salamat po sa mga tumutulong para sa pagpapalinis, pagpapaayos ng ating simbahan. Medyo marami pa ho tayong gawain. Sana marami pa rin ang tumulong para mas gumanda
lalo na handa para sa deklarasyon ng pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At sa mga nagdadala rin po, salamat ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Gaya ng naipabatid kanina, ito marahil ang unang ordinasyon na gaganapin dito sa Quiapo. Kaya pagdasal po natin si Brother EJ na tunay siyang maging handa, hindi lang para sa ordinasyon, kung hindi sa paglilingkod at pagsunod kay Jesus Nazareno. Pagdasal po natin si Brother EJ. Palakpakan naman natin si Brother, no? At nawa ang kanyang pamamalagi dito, saan man siya pumunta, dala-dala niya ang paglilingkod at pagmamahal ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag natin ibigay sa tao ang para sa Diyos. Nararapat sa Diyos ang parangal, pasasalamat at pagsunod. Hindi mababawasan ang sinumang nagbibigay sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.